So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, nasasalang itong si Vice President Sara Duterte sa mainit na lutuan. Oo. Kasi alam nyo naman, di ba, na na-impeach na siya sa House of Representatives gathering the votes of 215 lawmakers, di ba? 215 mga minamahal. Pinangunahan nga yan ni Sandro Marcos. Tapos, yung pinakadulo naman, si House Speaker Martin Romualdez. Now, di ba madami yung nagtatanong, dapat mag-resign na itong si Sara Duterte. Mga minamahal, hindi ganyan yung strategy ni Sara Duterte. Alam ko yung strategy na mangyayari. Mangyayari yung resignation na yan once na matapos yung midterm election. Kasi doon niya aalamin, 'di ba, kung siya ba ay makukonvict or hindi sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga senador na kakampi niya sa loob ng bagong transition, which is yung 20th Congress. 'Di ba? Nagigets ninyo, mga minamahal, imagine nyo na lang ha, kunyari, midterm election na. Kasi June 2 yung resume eh. 'Di ba? Nag-break na kasi sa Senado. Tapos na yung session. June 2 na, hindi na itakal eh. Which is wise move din naman yan na ginawa ni Chis Escudero. Kunyari, dumating na tayo sa punto ng midterm election na. Nagbobotohan na tayo, di ba? Ito na. Kapag nakita ni Sara Duterte yung resulta ng midterm election, mga minamahal, at mostly ng mga nakapasok dyan, ay mga alipores niya, kakampi niya, at sa tingin niya, hindi siya makukonvict, 'di ba? Hindi yan magre-resign. Kapag mayroon siyang feeling niya numero. Kasi sino ba yung mga gagraduate na senador? Si Bongo, si Bato, yung si Villar, madaming gagraduate na mga senador from 19th Congress. 12 na lang yung maiiwan. Transition to 20th Congress, which is papasok yung mga panibago. So, kung sa mga panibago, mga minamahal, makapasok si Luke Espiritu, si Abalos, makapasok si, tawag dito, mga minamahal, si, tawag dito, yung si Soto, yung nasa senatorial slate ni PBBM, wag lang yung iba, kasi yung iba dyan, balimbing, katulad ni Tolentino. Pag makapasok, mga minamahal, yung mga senador na talagang pro-Filipino, nila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, di ba? I think si Sara Duterte, dyan makakapag-decide. Kapag yung mga nakapasok ay mga pro-Filipinos, magre-resign yan. Kasi alam nyo naman na yung impeachment is number games yan. Di ba? Numero. So, kapag feeling niya, yung mga nakapasok dyan ay mga senador niya, hindi na yan magre-resign. Ipagpapatuloy niyan kasi alam niyang meron siyang numero. Diba? Nagigets ninyo? Mga minamahal. Kapag alam niya na meron siyang numero, nakapasok yung mga senador niya, katulad ni Marcoleta, yan, hindi yan magre-resign. Pero kapag nakapasok yung mga pro-Filipino, magre-resign yan. Tapos yung mga talunan, iipunin yan ni Vice President Sara Duterte, preparing for 2028 national election. Kasi pag mag-resign siya, mga minamahal, hindi natuloy yung impeachment. Bakit? Nag-resign na eh. Pero kung hindi siya magre-resign, mga minamahal, tapos alam naman natin na, may boto si Sara Duterte, tuloy pa din na makatakbo siya sa 2028. Tapos yung mga talunan na yan, feeling ko, iipunin niya yan. Gets ninyo? Tama ba yung analysis natin, mga minamahal? And pabor din naman sa ating administrasyon at sa mamamayang Pilipino, kung ako lang yung tatanungin na June 2, yung resume ng impeachment. Kasi malabo talaga ngayon, tagilid tayo. Strategic move to, kala ko kasi, kala ko ba sinasabi niyo weak si PBBM? Pero tingnan nyo, hindi na talakay sa huling sesyon bago mag-break. Diba? Itong patungkol sa impeachment. Kasi, feeling ko talaga, at base sa aking opinion na din,
may chance sa mga minamahal na yung mga makapasok dyan ng mga senador ay mga pro-Filipino. Diba? Pro-people. Ayaw sa korupsyon, ayaw sa mandabong, ayaw sa manloloko, ayaw sa kumakampi sa China. Kaya tama nga yung sinabi ni Sara Duterte. God save the Philippines. O kaya ka nga na-impeach kasi niligtas tayo ng puong may kapal laban sa mga katulad ninyo. Yeah? Nagigets ninyo, mga minamahal? Apakaganda ng ng magiging labanan this midterm election. Tas dyan na natin malalaman kapag itong si Sara Duterte may chance na mag-resign. May chance siya na mag-resign kapag nakapasok yung mga hindi niya senador. Pero kapag nakapasok yung mga senador niya, hindi na yun magre-resign kasi may numero siya. Lalaki lang yung ulo niyan. Feeling ko, lalaki lang yung ulo ni Vice President Sara Duterte pagdating ng midterm election, tapos nakapasok yung mga senador niya, tapos hindi siya na-convict. Diba? Pero tiwala lang tayo, mga minamahal. Tiwala lang tayo. Makukonvict din yan si Vice President Sara Duterte. Makukonvict din yan. 'Di ba? Sabi nila, malabo daw ma-impeach itong si Sara Duterte. Pero tingnan naman ninyo, na-impeach, 'di ba? So kung ang sinisigaw natin before ay impeach, ngayon naman convict. Convict Sara Duterte. 'Di ba? Para mapanagot yung pandarambong, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Panagutin. 'Di ba? Yung mga mahihirap nga ang bilis ng justice, tapos sa mga katulad ninyong mga public government official, wala. 'Di ba? So as a taxpayer, 'di ba, mga minamahal, and as a voters, know your rights, know your powers. Kasi tayo nag-elect sa mga yan, dapat tayo din, 'di ba, ang makakapagpatalsik sa kanila. Alamin natin yung natin, yung kapangyarihan natin. Hindi nyo ba alam na tayo yung pinakamakapangyarihan versus sa mga politician yan kapag tayo ay nagkakaisa? Kaya iboses ninyo, dapat convict. Ma-convict na itong si VP Sara. And I'm pretty sure, malapit na. 'Di ba? Medyo pinagtatawanan lang nila tayo. Pero hayaan niyo yung mga tumatawa sa atin. Oo. Wala yan, mga minamahal. Hindi yan uubra pagdating ng impeachment trial, yung mga tumatawa sa atin. Magkakaroon tayo ng boto talaga. Ipagdasal na lang natin. So, yun po, mga minamahal. In my own analysis lang naman. It's me, mga minamahal, Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments. Napakahalaga ng comments nyo, mga minamahal. I-likes nyo itong video na to. And i-share nyo din. 'Di ba? Comment, share, tapos subscribe. At i-hit ninyo yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga video na i-upload natin. So, it's me. Ingat, mga kababayan.